Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review naman natin ngayon ng isa sa malupit nga at magandang entry-level smartphone na nagamit ko ngayong 2024, ang Tecno Camon 30 4G. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun na mga ka-J-Vlog, ayan, i-review nga natin ngayon ang Tecno Camon 30 4G, ang isa sa magandang entry-level smartphone na nagamit ko nga ngayong 2024. So bago tayo mag-start, ano nga ba ang suggested retail price ng smartphone na to? So meron nga siyang SRP na 8,999 pesos or almost 9,000 pesos na merong 8 GB of RAM and 256 GB of internal storage. Pero ito yung maganda kasi pag bumili kayo nito sa official store nila sa Shopee or sa Lazada, makukuha nyo po ito ng below SRP niya. So usually yung Tecno Camon 30 4G doon ay naglalaro sa minsan below 8,000 pesos. So yung ganun yung range niya, minsan nakukuha nyo pa siya. Yung unang launch date niya nga nasa 6 plus eh. Pero ngayon pag nagse-sale si Tecno, minsan 7.6, 7.8. So, ganun na lang yung presyo niya. Pero, bumalik ata ngayon yung SRP niya na almost 9,000 pesos. Kaya, kumbaga, paswertihan na lang makakuha ng ganyang kamurang Tecno Camon 30 4G sa Shopee, kumbaga. So, abangan nyo na lang parati yung sale nila. Pero yun yung SRP niya. Kahit sa SRP niya, napakamura. Tapos, pwede nyo pa siya makuha ng mas affordable pag nag-sale. And, yun pala mga ka-J-Vlog, kung interesado kayo sa smartphone na yan, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. So yun nga, si Tecno Camon 30 4G ay alam niyo naman pag Camon, ibig sabihin niyan more on camera side dito si Tecno. Pero ang maganda naman sa Camon series, hindi nila kinakalimutan na meron tong snappy chipset. So yes, ito na rin yung malakas din na 4G chipset na pwede natin makita sa mga entry-level smartphone ngayon, which is the MediaTek Helio G99. Nilagyan pa nila to ng Ultimate. So, ang tawag dito is the MediaTek Helio G99 Ultimate. Napaka-premium ng design. Even itong base model nila na 4G, kamukha niya rin naman yung top of the line na Camon 30 series. So, yun mga ka-J-Vlog. Dito nga sa ating review, titingnan natin kung sulit nga ba itong mapoprovide na smartphone ngayon. So, next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong side dito sa Tecno Camon 30 4G. Number one dyan, of course, overall display nito. Yung display nito napakalaki, 6.78 inches. So kahit na malaki yung screen size nito, maganda pa yung resolution na in-offer Full HD plus 1080p, and yung display quality is AMOLED 120 screen refresh rate pa. So grabe, below 10K pero all in sa specs, napaganda nung mapoprovide na display quality ng ng Tecno Camon 30 4G. To be honest, yung review unit ko, ayaw ko talagang bitawan yan eh. Gusto ko siyang gamitin as a personal phone, pero masyado na ako maraming cellphone, kaya kailangan ko na magbitaw ng smartphone. Pero napakaganda niyang gamitin mga J-Vlog, to be honest. Lalo na yung display. Nanood ako ng Netflix dito. Grabe. Sobrang vibrant. Napakaganda ng color accuracy ng display. So sa display, panalo po ang Tecno Camon 30 4G, to be honest. Number 2, of course, sa RAM at ROM. Ayan, plenty of storage naman para sa inyo, 256 GB. And I think yan na rin yung nagiging minimum sa gaming ngayon sa mga Android smartphone. And I think yan na talaga yung mas piniprefer nilang storage when it comes sa gaming. 120 GB ng pinaka-minimum when it comes sa gaming ngayon 2024. And medyo lumiliit na rin ang 120 GB. Nandun na rin siya sa level na lumiliit na siya, at ang mas nagiging nakikita natin storage ngayon is 256 and 512. So yun, nakakagulat na innovation. Dati 128 is sobrang laki niyan, pero ngayon is palit na siya ng palit. 64, a big no-no na ngayon yan, 2024, sobrang liit na yan mga J-Vlog. Number 3 po sa chipset. So yes, even though na 4G siya, okay naman din yung chipset na po-provide niya. MediaTek Helio G99 Ultimate. Ilang beses ko na na-test yung chipset na yan. Nakakalungkot lang siya sa ibang games dahil hindi pa siya optimize yung chipset na to sa mga ibang games, dahil hindi pa available yung mga matataas na settings. I think dun yan sa sa Call of Duty Mobile, hindi siya ganun ka-optimize, lalo na yung yung graphics ata pinakasagad is medium, yung napansin ko nun. Pero overall, gaming performance sa ibang side ng games, ML, Farlight 84, Asphalt 9, ay okay po performance. Even Genshin ay playable naman po dito sa smartphone na to. So chipset,
G99 Ultimate sa presyo na 9,000 na 4G, I think okay pa naman din yan. Reasonable pa hanggang ngayon. Number 4 sa camera. So, syempre, ito yung focus ng smartphone na to is sa camera side. And grabe, napakaganda ng camera nito. I think, isa to sa mga entry-level smartphone na meron talagang legit na 50 megapixel na camera. So, ang dami ring features ng camera netong smartphone na to. Ang pinaka nabighani ako yung SkyShot. Yung SkyShot kasi is AI yon na kumbaga kung saan is gusto nyo take yung photo ng sky. Tapos medyo pale yung itsura o yung color ng sky sa camera nyo. Doon sa Sky Shop mga J-Vlog, sobrang ganda ng kulay, buhay na buhay yung sky, kumbaga. Grabe. Mamaya magpapakita rin ako ng photo samples niyan, yung Sky Shop sample. Syempre, marami rin siya iba't iba. Meron siyang vlog mode, dual video. So talagang nakakatuwa na sa ganitong presyo ay nakakapag-provide ng isang high quality na camera phone, kumbaga. Number 5, of course, sa design. Very premium design nito. Hindi nyo akalain na entry level to eh. Parang kasi kamukha niya rin yung mga matataas sa variant ng Tecno Camon series. So, sa design, pasadong-pasado. Perfect 10 for me yung score ko sa design. Napaganda, very premium. Lalo na tong color white natin na Tecno Camon 34G. At ang pinakalas mga J-Vlog sa charging rate. Grabe ang charging rate nito. Biruin nyo 70 watts fast charging rate. Sa less than 1 hour lang, ay mafu-full charge na po yung napakalaki niyang battery capacity, which is 5,000 mAh. So, very hassle-free mag-charge dito. So, kung gaming side kayo, ayan, napakadali lang mag-charge dito sa Tecno Camon 34G. Panigurado pag kayo gumamit ito, matutuwa kayo sa charging rate nito. So, yung mga J-Vlog, yung mga nagustuhan ko features dito sa Tecno Camon 34G, napakasulit na itong entry-level smartphone na to. Kaya kung meron kayong chance na makuha to ng mas mura sa online shop nila, sa Shopee or sa Lazada, grab nyo na yan. Hindi kayo magsisisi dito sa smartphone natin. Hopefully, nakatulong din po itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. So next, pag-usapan natin yung design and yung build quality ng Tecno Camon 34G. So syempre, ito yung nagustuhan ko dito sa smartphone na to is meron siyang premium design. So to be honest, mukha siyang mid-range smartphone pero sa ganitong murang halaga lang ay magkakaroon na kayo ng napakagandang smartphone. Lalo na yung yung pattern niya yan. Ganda. So, solid yung design nito. Sobrang nagustuhan ko mga J-Vlog. And meron din siyang circular camera module. Quick reminder lang na triple rear camera setup lang siya. So, itong tatlong camera lang. Ito yung main camera. Ito ay wala yan. Design lang. Nandito yung flash niya. So, meron siya ditong light sensor. So, meron siya ditong light indicator for charging and recording ata yan. Okay naman na matte finish siya. Pero meron siyang konting glossy dito sa gilid niya. So, may ganyang accent. So, maganda yung texture. Okay na okay. Yung frame niya, kung titingnan nyo ng malayuan, mukha siyang stainless steel. Pero plastic frame lang to mga J-Vlog. Ginawa nilang glossy para magmukhang stainless steel. So, ganito kasi yung design din ng mga iPhone, di ba? Yung stainless steel nila is ganito ka-glossy. So, sa right side, nandito yung power button and yung volume rocker. Sa taas naman is meron tayo ditong speaker grill, secondary speaker, IR blaster microphone, tapos powered, ang maganda dito sa speaker niya, malupit, powered pa ng Dolby Atmos. Meron tayong SIM tray sa left side. Sa baba naman, ang maganda balita, meron pa siyang 3.5mm headphone jack, microphone Type-C, and speaker grills. Tapos, sa bibili rin ng smartphone na to, meron na siyang screen protector out of the box. Ang maganda pa, may included pa siyang additional na tempered glass. So, alam niyo naman pag screen protector na plastic, sobrang daling magasgasan yan. Ayun, meron po siyang extra tempered glass para sa reserba na screen protector niya. So, nakakatuwa na dalawa yung screen protector niya. And yun, napakalaki ng screen size at ang maganda pa sa Tecno Camon 30 is AMOLED display na po itong smartphone na to na merong 120 screen refresh rate pa. Si Tecno Camon 34G ay merong triple rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels. At yung front camera niya rin nakakatuwa 50 megapixels din. Support niya ang 2K video recording up to 30 frames per second.
So video sample front-facing camera of the Tecnocam 130. So ang pinamax resolution niya, magandang balita, is 2K resolution din. Tapos sa front ay support din ng Full HD 1080p at 60 fps. So linaw ng front cam netong Tecnocam 130. Solid oh. So video sample rear camera of the Tecnocam 130. So ang pinamax resolution niya is 2K res. Pero tong rear niya ang linaw, tingnan nyo. So yun yung kanyang video sample sa rear at Full HD 1080p 30 fps. Screen naman si Tecnocam 134G, meron 6.78 inches AMOLED display na mayroong resolution na Full HD Plus 1080 by 2436 pixels. At meron siyang 393 pixels per inch. At support niya pa ang 120 Hz screen refresh rate. So OS naman out of the box, Android 13, naka-Android 14 siya with iOS 14. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G99 Ultimate. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, naka-Mali G57 MC2 siya. Dalawang kanyang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner nito ay in-display na. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 70 watt fast charging. And ang maganda rin dito, meron siyang dual stereo speakers. So yun mga ka-J-Vlog, next naman is pag-usapan natin yung gaming performance na mapoprovide netong si Tecnocam 134G. So yun nga, ang smartphone na to ay powered ng MediaTek Helio G99 Ultimate with the GPU of Mali G57. So nakapag-game test na ako dito sa smartphone na to, and okay naman din ang performance niya dahil na-handle niya naman yung mga tinest nating games sa mga sinet nating settings. And ang maganda rin dito sa smartphone na to is hindi lang gaming ang focus niya. Okay naman siya performance-wise. Nakalungkot lang ako sa mga ibang games dahil hindi nga optimize gaano pa yung chipset niya. I don't know kung bakit. Matagal naman na tong G99. Pero tong word na Ultimate na to is parang panibago lang sa paningin ko. And I don't know kung anong major na pinagkaiba niya sa G99 and sa regular na G99, or dinagdag lang nila yung pangalan na Ultimate na yan. Kasi when it comes sa GPU and clock speed, pareho lang naman ng G99 and G99 Ultimate. Pero yon, makakalaro naman kayo dito, don't worry. And very snappy rin naman tong smartphone na to kahit hindi focus is games. Kahit na multitasking, social media, surfing the net, ay napaka-snappy po netong smartphone na to. So wala naman ako na-experience sa any sluggish performance dito sa Tecnocam 134G based on my personal experience. So yun, okay rin naman siyang i-recommend sa inyo as a gaming smartphone din sa ganitong murang halaga lang. Tapos, ang maganda rin dito marami kasi siyang specs na maganda for gaming. Tulad na lang ng display, AMOLED. Napakalaking tulong ng AMOLED when it comes sa enhancement ng graphics na nilalaro nyo. Dual stereo speakers for immersive sound. Napakalakas, kaliwat kanan yung speaker niyan. Solid na solid. Kahit takpan nyo yung speaker sa baba, ay meron pa rin speaker sa taas para makapag-provide ng sound. So hindi siya tunog lata. Base quality is perfect din. Tapos, syempre, yung fast charging rate nito. For example, naglalaro kayo na low bat, charge lang ng ilang minuto. Mabilis lang mag-full charge itong smartphone na to. So, hassle-free rin ang charging dito sa Tecnocam 134G. So, next, explore natin yung camera netong Tecnocam 134G since ito rin yung focus ng smartphone na to, which is sa camera. Marami tayong magagawa sa camera ng smartphone na to. So, meron siyang AI camera dyan. Meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom tayo. Meron tayo ditong filters. So, meron tayong common filter, bright, and standard. Meron tayo dito iba't ibang settings. Meron tayong watermark. Ayan, yung merong phone model sa baba ng ating mga photo. Yan yung pro watermark niya. Sa ibang settings pa, meron siyang HDR mode, AI focus, at ito pa iba. Meron siyang indicator light, yun nandito. So, notify a video recording countdown. Yun yun. Clone shutter. Ayan, marami siya. Nino-notify niya rin yung smartphone pag medyo madumi yung lens na okay yan. Meron siyang AI portrait enhancer. Meron siyang 100 megapixel mode. Meron siyang other filters dyan in aspect ratio. Wala siyang ultra-wide camera, sad to say. Sa video naman, ang pinakamax resolution nito is 2K resolution up to 30 fps.
At meron siyang steady mode, ultra steady. Pero sa ultra steady hanggang 30 FPS lang na 1080p. Meron din tayong, ito yung AI Portrait Enhancer. Ayan o. Pose and take for photos with a good camera. So, nagge-generate siya ng mga gandang portrait. Meron tayong portrait mode, yung background blur, and dito rin yung beautification. So, yan. Merong zoom. Super night for low light shot and more. Sa more, ayan, dami natin magawa talaga sa camera nito. Meron tayong slow motion, time-lapse, dual video. Dual video, yan yung pwede nyo pagsabayin yung rear at front camera habang nag-video. Vlog mode, ito maganda rin to. So, parang siya na yung gagawa ng nyo, ng montage nyo or yung video nyo, short video, ganyan. Meron tayong Skyshop. Skyshop, na magpapakita rin ako ng photo sample yan. Ang ganda niya ito, Skyshop, to be honest. Binibigyan niya kayo ng super legit na AI ng pipicturan yung sky. Meron tayong Pro Mode, Panorama, Documents, and AR Space. Sa front camera naman, ayan. Malino din front camera nito and meron din tayong Super Night sa front. Meron din tayo, of course, Portrait Mode sa front and meron tayong Beautification dito. Ayan. AI camera and of course, video. Ang pinakamax sa resolution sa video rin is 2K resolution up to 30 FPS. So, yun lang mga ka-J-Vlog ang camera app ng Tecno Camon 30 4G. So, speaker test tayo. Meron siyang dual stereo speakers sa powered nga ng Dolby Atmos at gagamit tayo ng sound level meter. So, start tayo. So, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, andito ngayon tayo kay Ate May. It's a StallX. Sinabi niya na agad, di ko pa kasi mga Pro Max versions. So, let's go na. Gaya-gaya. So, ayan, kung makikita nyo, hindi. So, let's go. StallX A07 ngayon, July 22. Marami tayong stock sa ilalim. Marami silang stock sa ilalim. Let's go. So, Gaya-gaya ayan, po. ha? Ano? 13 Pro. Then mga ka-J-Vlog, yung ating na-measure sa sound level meter, 91.4 decibels. Yes, malakas speakers na ito. And ang maganda dito, buong-buo yung bass niya. Maganda yung bass quality niya. Kaya kung i-rate ko yung overall sound quality ng Tecno Camon 34G sa kanyang presyo na 8,000 pesos sa price segment, 110 na high. So, score ko dito, nasa perfect 10. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Tecno Camon 34G. So for me, yes, napakaganda niyang i-recommend sa inyo. Kung naghanap kayo ng isang smartphone na napakaganda ng camera performance, napakaganda ng design, and of course, okay rin siya for gaming. Kumbaga itong smartphone na to ay para sa lahat ng mga consumers. Consumers na mahilig nga sa photography, consumers na mahilig manood ng movies dahil napakaganda nga ng display, very premium. Consumers na focus is gaming dahil magandang okay rin yung chipset niya, snappy at mataas ang storage niya. And consumers na tinitignan is design and aesthetic. So yan, kung interesado kayo sa Tecno Camon 34G, pag sale niya sa Shopee, wag na kayo magdalawang isip pa. I-grab nyo na yan dahil ang SRP niyan is 9,000. Minsan nagsisale yan ng 6,000 to 7,000 pesos. So yun, kung interesado kayo sa Tecno Camon 34G, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan sa description box.